Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tanggap niya tayo kahit makasalanan tayo, madumi tayo. Tanggap niya tayo at mahal niya tayo. So last time, nabasa naman natin sa book of Ezekiel chapter 1, yung holiness ni Almighty Father. Yung kanyang kaningningan, yung kanyang awesomeness na describe ni Ezekiel sa kanyang vision na isinulat niya dito sa chapter 1. Ganun yung itsura ng tatay natin. Yung totoong tatay natin. Sino tayo para maging kasama ng tatay natin? Pero tanggap niya tayo. Basta magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Dahil walang makakalapit kay Almighty Father kung hindi natin daladala ang pangalan ni Jesus Christ. So nakalagay dito sa John chapter 6 verse 67 up to 69. You do not want to leave too, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. So na kay Jesus Christ ang words of eternal life. Kaya kay Jesus tayo didikit. Para matanggap tayo ni Almighty Father dahil si Jesus Christ, holy siya. Para maging katanggap-tanggap tayo kay Almighty Father, magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Ipapresent tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father. Kaya yung pangalan ni Jesus Christ, hindi natin dapat ikahiya yun. Kasi pag ikinahiya natin ang pangalan ni Jesus Christ, ikakahiya rin niya tayo kay Almighty Father. So, last time Ezekiel chapter 1, yung binasa natin, yung description ni Ezekiel sa kanyang vision ay makikita rin sa Revelation chapter 4 ni John the Beloved or John the Evangelist. Yung throne in heaven, si Almighty Father in description ni John, kapareho ng pagkakadescribe ni Ezekiel. Ang pagkakaiba nga lang, dito sa Book of Revelation chapter 4, nabanggit dito yung 24 elders. Dito sa Ezekiel chapter 1, hindi nabanggit yung 24 elders. Pero yung description sa throne ni Almighty Father na rainbow, na may kulay na amber, na may gold, na maningning, at nandun yung 4 living creatures, kapareho ng pagkakadescribe ni Ezekiel sa pagkakadescribe ni John the Beloved or John the Evangelist. Kaya ngayong 24 elders, hindi pa kompleto dito sa book sa vision ni Ezekiel. At nakumpleto na yung 24 elders dito sa Revelation chapter 4. Kaya nakita na sa vision ni John the Evangelist or John the Beloved. Nakakapanghina, no? Pag makikita natin yung
gloriousness ni Almighty Father. Kasi itong si Ezekiel, nanghihina din siya. Walang makakakita ng mukha ni Almighty Father. Sa ngayon, no, na mga nandito pa tayo sa lupa, hindi rin makikita ang mukha ni Almighty Father. Gaya nung sinabi niya kay Moses, walang makakakita sa mukha niya nang hindi namamatay. Kaya ang pinakita lang ni Almighty Father kay Moses, yung kanyang shoulder na likod. Nakatakip yung kanyang mukha. Kasi holy, dahil parang fire, no? Yung kanyang ningning, na lahat ng kadumihan mawawala, disintegrate, no? Pag nakita yung mukha ni Almighty Father, sa sobrang kalinisan. So yung tatay natin, gano'n ang itsura. Someday, pag maging perfect na tayo, gaya ni Jesus Christ, makikita natin si Almighty Father. Sa ngayon, hindi pa tayo perfect. So, dito sa mundo, kaya tayo dumadanas ng trials and tribulations. Para maging perfect tayo, maging kagaya ni Jesus Christ. Kaya yung pattern natin na gagayahin ay si Jesus Christ. Yung turo ni Jesus Christ, yung mga treasure, no? Lagi ating daladala yun. Yung treasure na turo sa atin ni Jesus Christ, yung nababasa natin dito sa Bible. Yung, tsaka yung fruits of the Holy Spirit, gifts of the Holy Spirit. Yung pagmamahal, higit sa lahat kay Almighty Father. Dahil pag mahal natin si Almighty Father, sunod-sunod na yon, mamahalin din natin ang ating mga kapwa-tao. At yung gawa natin ay magiging maayos. So dito tayo sa Ezekiel chapter 2 na. Ezekiel chapter 2, New King James Version, ang babasahin ko. Like last time, yung Ezekiel chapter 1, New King James Version din ang binasa natin. Pero pwede rin kayo magbasa, no, ng Bible on your own. Matutuwa si Almighty Father. Kasi ibig sabihin nun, gusto ninyong kilalanin si Almighty Father. Kahit nabasa na ninyo, ulitin pa ninyo. Dahil aminado naman tayo na sometimes overlook natin yung mga important na mga sinasabi ni Almighty Father. So pag magbabasa tayo ng Bible, ask natin yung wisdom from the Almighty Father through the power of the Holy Spirit para maintindihan natin ang gustong sabihin ng Almighty Father sa atin. At si Almighty Father, yung mga sinasabi niya sa Old Testament, hindi nagbabago. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Kung anong sinabi ni Almighty Father, yun na yun. So, Ezekiel chapter 2. And he said to me, Son of man, stand on your feet, and I will speak to you. So, ibig sabihin nito, nung makita ni Ezekiel yung vision, hindi na siya nakatayo ng diretso. Kasi yung vision na nakita niya, overwhelming. Nang hina si Ezekiel. Kaya sinabi ni Almighty Father kay Ezekiel, Son of man, stand on your feet. Tumayo ka and I will speak to you. Kakausapin kita. Nakikipag-usap si Almighty Father sa atin. Gustong-gusto ni Almighty Father tayong kausapin.
Kaso, minsan hindi tayo makausap ng Almighty Father dahil punong-puno tayo ng kasalanan, hindi natin siya marinig. Kasi ang pinapakinggan natin, yung sarili natin, kasi selfish tayo. Kaya, para marinig natin ang boses ng Almighty Father, tatanggapin natin si Jesus Christ ng buong buo. Wala tayong i-hold back, denying ourselves. Ibig sabihin ng denying ourselves, lahat mga bagay na gusto natin, i-deny natin. Maririnig natin ang boses ng Almighty Father. I-release natin lahat kay Almighty Father. I-offer natin lahat sa Kanya para marinig natin ang boses ng Almighty Father. At syempre, ang pagiging humble. Gusto ni Almighty Father pag kinakausap natin siya, hindi tayo nagyayabang. Humble tayo. Na wala tayong magpagmamalaki. Na siya ang ating kailangan. Dahil wala naman tayong may pagmamalaki talaga. Dahil talagang ang kailangan natin, lahat na kay Almighty Father. So dito kinausap niya si Ezekiel. Then the Spirit entered me when He spoke to me. Yung Holy Spirit, pumasok sa puso ni Ezekiel and set me on my feet. And I heard Him who spoke to me. At narinig ni Ezekiel yung boses ni Almighty Father. Nagkaroon siya ng strength. Set me on my feet dahil sa Holy Spirit. At narinig niya ang boses ni Almighty Father. And He said to me, Son of man, I am sending you to the children of Israel. So Ezekiel, pinapadala kita sa mga anak ng Israel. So inuutusan ni Almighty Father si Ezekiel para lumapit or kausapin ang mga tao sa Israel. So, nabanggit natin dati, no, Ezekiel, yung EL doon, God yon. Daniel, yung EL doon, God. Yung Israel naman, yung L doon, God din yon, no? So, ibig sabihin ng Israel, one who struggles with God or God perseveres. So, yung or Emmanuel, God is with us, yung EL, no? Tandaan natin. Madali naman tandaan, di ba? Pag may EL, dapat yung EL, no, nasa bandang huli or nasa bandang umpisa. Hindi sa gitna. Kaya ng Elijah, nasa umpisa yung EL. Israel, nasa huli yung EL. Pag sa gitna, hindi. So, sabi dito, I am sending you to the children of Israel, to a rebellious nation that has rebelled against me. Sabi ni Almighty Father, pinapadala kita sa mga anak ng Israel. Sa rebellious nation na nagrebelde sa akin. Sabi ni Almighty Father, tayong lahat rebelde tayo kay Almighty Father. Kasi ang inuuna natin, sinusunod natin sarili natin. Ginagawa natin yung mga ayaw ni Almighty Father. So, pagiging rebellious yon. Iniiwan natin si Almighty Father, binabaliwala natin siya, pagiging rebelde yon. Kaya ayaw ni Almighty Father ang mga rebellious people at nagre-rebelde sa government, ayaw din ni Almighty Father nun. Kahit pa sabihin mo na hindi tama ang pinaglalaban ko sa government, ayaw ni Almighty Father dahil siya nagtatag ng government, masama man yun o mabuti, siya pa rin ang pumili ng tao para maging leader ng isang nation. Okay?
Kaya ayaw ni Almighty Father ng mga rebellious people. They and their fathers have transgressed against me to this very day. Hanggang ngayon, nagkakasala sila, pati na ang kanilang mga tatay. Against me, hanggang ngayon, sabi ni Almighty Father. So hanggang ngayon, no? Current pa din, hanggang ngayon, ganito pa rin ang tao, rebelde. Tayo, rebelde tayo. For they are impudent and stubborn children. Ano ba yung impudent? Shameless. Wala tayong kahihiyan. Insolent, rude, arrogant, boastful, prideful, haughty, hard-headed. Iniisip natin lagi yung sarili natin. Matitigas ang ulo natin. Sabi ni Almighty Father. Totoo naman ang sinasabi ni Almighty Father. Matitigas lahat ang ulo natin. May mga gusto tayong mangyari sa buhay natin na ayaw ni Almighty Father na makakasira sa atin, pero sinusunod pa rin natin ang gusto natin. Ang panglalamang sa kapwa-tao, alipusta sa mga kapwa-tao, pagbabaliwala kay Almighty Father, sisirain natin yung tao, selfish tayo, sa business natin, sa trabaho, naninira tayo ng tao. Sarili natin, sinisira natin, no? Physical body natin, sinisira natin. Paano natin sinisira yung sarili natin? Hindi naman natin talaga katawan natin to, pinahiram lang sa atin. Hindi tayo ang may-ari ng katawan natin. Hiram lang. Pero sinisira natin. Paano natin sinisira yung katawan natin? Dinodrawingan natin. Yung iba nagpapatanggal ng kanilang mga, nagpapa-change ng kanilang genitals, ganon. Iba, gusto nila maging mukhang hayop sila, nagpapaiba sila ng mukha para maging mukhang hayop sila, magkaroon sila ng, yung iba naman, nagpapalagay naman ng sungay, di ba man nakikita naman kayo sa internet na ganon, gusto niya maging mukhang lion siya, so nagpalagay siya ng, hinati niya yung dito niya, pati yung ipin niya, pinaiba niya, so matigas tayong ulo, mayabang, lahat ng ayaw ni Almighty Father ginagawa natin. Yung hindi pagrespeto sa kapwa-tao, ginagawa natin. Hindi pagrespeto sa mga magulang natin. Sa society, gusto natin manlamang ng tao, sinungaling tayo. Gusto natin laging angat tayo, bida tayo. Lagi na tayong selfish, inisip natin lagi sarili natin. Yun, ganun tayo katigas ang ulo. Wala tayong kahihiyan. I'm sending you to them, and you shall say to them, thus says the Lord. Yun ang sasabihin mo sa kanila, thus says the Lord. Si Lord ang nagsasabi. Si Lord God ang nagsasabi. Yun ang utos ni Almighty Father kay Ezekiel. And as for them, whether they hear or whether they refuse, for they are a rebellious house, yet they will know that a prophet has been among them. Sabi ni Almighty Father, makinig man sila sa inyo o hindi, ang importante ron, malaman nila na ipinadala kita, at kasama ka nila na nagpapaalala sa kanila kung ano ang mga mali nilang gawain na dapat nilang ituwid. So si Ezekiel, pinadala yung Almighty Father sa mga tao. Sa ngayon, no, may mga pinapadala si Almighty Father ng mga tao, yung mga true and faithful Christian leaders. So, paano natin malalaman kung true and faithful Christian leaders, yung mga leaders na pinupuntahan ninyo na organization?
malalaman natin kung yung binabasa nila ay galing lahat sa Bible. At ang sinasabi nila ay ang mga masasakit, hindi yung para lang maging masaya kayo. Sasabihin nila yung, hindi, bibigyan kayo ng pera, pagpapalain kayo. Hindi ganon. Ang prophet na totoong prophet na padala ni Almighty Father, totoong true and faithful Christian leader, nagsasabi ng kahit na makakasakit ng kalooban ng isang tao, sasabihin niya kung ano ang kasalanan mo. Magiging diretso siya ng pagsasalita. Ganon ang true and faithful Christian leader. Hindi siya nag-sugarcoat. Ng mga words para lang hindi kayo masaktan. May mga tao kasi na onion skinned, no? Ano ba yun? Sensitive. Makarinig lang ng bagay na akala nila ginajudge na sila. Pero hindi. Ang sinasabi lang ng mga true and faithful Christian leaders, yung katotohanan nasa Bible. Ngayon kaya nasasaktan yung ibang mga tao kasi may nasasagi sila, merong katotohanan yung sinasabi nila. Ngayon kaya nasasaktan yung ibang mga Christian kasi ginagawa nila nakakagawa sila ng kasalanan, ayaw nilang aminin. Ayaw nilang tanggapin. So, prideful pa rin. Kahit sabihin nilang Christian sila, prideful pa din. So, as Christian, tayo, tagasunod ni Jesus Christ, masakit man, no? Tanggapin natin yung sinasabi ni Almighty Father. Masakit, no? Tayo, prideful tayo. Masakit yan. Mayabang tayo. Masakit yun. Makasalanan tayo. Nanakit tayo ng kapwa-tao. Pero ang iba kasi gina-justify. Hindi, kasi business to eh. Kaya malaki ang tubo ko kasi business to. Dadating tayo doon sa pag-explain nun. Sa ngayon kasi dito ang nakalagay, hindi tungkol sa business, no? Pero lahat ng aspeto ng buhay natin ay nasa Bible. Lahat ay ang katuruan tungkol sa kung paano mamuhay nandito sa Bible. Kaya nga, as for them, whether they hear or whether they refuse, kahit na ayawan nila or makinig sila sa'yo, dahil kasi sila ay mga rebelde, na mga tao, rebellious house, alam nila na may nagsasabi sa kanila ng tama at may prophet na padala, si Almighty Father. Na pinadala ko ang isang prophet sa kanila. No? So, ang mga prophet noon ay nagsulat nito. Ito, testimony to ng mga prophets. Padala ni Almighty Father to. Ngayon, tinuturuan tayo ni Almighty Father through the prophet Ezekiel. So, ito ay words of the Almighty Father kay Ezekiel na inire-relay naman sa atin ni Ezekiel through the Bible, through his testimony. Kaya itong Bible ay inspired by the Holy Spirit. Buhay ang Bible. Kinakausap tayo. Ang kinin natin, baka sabihin kasi, hindi ito. Itong nakalagay dito ay para sa House of Israel lang. Itong nakalagay dito para sa ibang mga nation lang yan, sa ibang paniniwala. Hindi. Para sa atin to. Ang kinin natin. Kaya natin hindi naangkin kasi prideful tayo. Ayaw nating aminin. May hold back pa tayo sa sarili natin. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, take up your cross, deny yourselves, follow me.
Kasama sa pagdi-deny ng ating sarili, yung pride natin. Tatanggalin natin. Yung mga pinagmamalaki natin, hindi natin may pagmamalaki yun. Verse 6, and you, son of man, do not be afraid of them, nor be afraid of their words. Turo ni Almighty Father kay Ezekiel at sa mga Christian, true, faithful Christian leaders, no? Binabasa natin ang Word of God. Salita ni Almighty Father to. Hindi ko to salita. Binabasahan ko kayo ng Bible. And you, son of man, do not be afraid of them, nor be afraid of their words. Kayo, ikaw, Ezekiel, or para sa mga religious, true and faithful Christians, huwag kang matatakot sa kanila. Pati sa kanilang mga salita. Kasi may mga ganun, hindi, baka hindi na magbigay ng tithes to pag nagsalita ako ng tungkol sa kanyang kamali ang ginagawa, baka hindi na magbigay ng tithes. Huwag ganon, ha? Hindi ganon. Kaya nga, sabi ni Almighty Father, do not be afraid of them, nor be afraid of their words. Kahit anong sabihin ng mga tao sa atin, hindi tayo matatakot. Hindi tayo matatakot sa tao at sa kanilang mga salita. No? May nagagalit, no, sa atin, mga hindi followers of Christ. Pinagtatawanan tayo, minamock tayo, pinapersecute tayo, pero hindi tayo matatakot. Ituloy natin, ano? Nor be afraid of their words, though briars and thorns are with you, and you dwell among scorpions. Sabi ni Almighty Father, though briars and thorns are with you. Alam mo yung briars and thorns, no? Matinik, masakit, no? Nakakasugat, nakakatusok, and you dwell among scorpions. Kasama mo mga scorpions na merong sting yung kanilang buntot. Do not be afraid of them. Do not be afraid of their words or dismayed by their looks. Ano yung words? Yung mga masasamang salita. Hindi tayo matatakot. Kahit na sa kanilang mga itsura, dismayed by their looks. Alam niyo ba yung titingnan ka ng mula ulo hanggang paa, iirapan ka, iisnabin ka, ganon, pandidilatan ka ng mata. Hindi tayo matatakot. Kasi yun ang sabi ni Almighty Father sa atin, yung tatay natin, pinakamakapangyarihan sa lahat. So, bakit tayo matatakot? Pinakita na ni Almighty Father yung awesomeness na yung gloriousness niya na describe ni Ezekiel sa Ezekiel chapter 1 at sa Book of Revelation chapter 4 yung holiness ni Almighty Father. So, saan tayo matatakot? Ang kadikit natin powerful, si Almighty Father, yung tatay natin. So, anong ikakatakot natin? Yung mga tao ba na yung mga salita nila? Basta alam natin na ang binabasa natin ay galing sa Bible. Hindi tayo matatakot. Basta alam natin na kasama natin si Jesus Christ, ang Holy Spirit, at si Almighty Father. Wala tayong dapat ikatakot. Tanggap natin kung ano tayo. Makasalanan tayo, hindi tayo matatakot kasi alam natin na tayo ay anak ng Diyos at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. So, bakit pa tayo matatakot? Though they are a rebellious house, kaya kahit nairapan tayo, kung ano-anong gagawin, no? Sa atin ng mga tao na masasakit, hindi tayo matatakot. You shall speak my words to them, whether they hear or whether they refuse, for they are rebellious. Sasabihin mo sa kanila ang aking mga salita, sabi ni Almighty Father.
Kahit makinig sila o hindi, dahil sila ay mga rebelde o rebellious, ay nilang sumunod sa akin, makinig man sila o hindi, sasabihin mo ang gusto kong ipasabi ko sa kanila, sabihin mo. Sabi ni Almighty Father kay Ezekiel. At ito rin ang pinapasabi ni Almighty Father sa atin. Hindi tayo matatakot. Dahil kilala natin kung sino ang Diyos natin. Kilala natin kung sino yung nagbabantay sa atin. But you, son of man, hear what I say to you. Do not be rebellious. Ikaw, no? Ezekiel, wag kang maging rebelde or rebellious. So tayo rin, tuturuan din tayo ni Almighty Father. Sinasabihan din niya tayo, wag tayo maging rebellious like that rebellious house. Gaya ng rebellious house ng Israel. Or hindi lang naman to ang Israel, no? Kundi yung mga taong ayaw sumunod sa mga ipinagutos ni Almighty Father. Open your mouth and eat what I give you. Sabi ni Almighty Father, buksan mo ang iyong bibig at kainin mo kung ano man ang ibibigay ko sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Kung ano ang sasabihin ko na pinapasabi ko sa iyo, tanggapin mo yon at sabihin mo sa mga tao. Sabi ni Almighty Father. So tayo rin to, hindi lang kay Ezekiel to, pati tayo na followers of Jesus Christ. Ganun din ang gagawin natin. Kung anong nasa Bible, yun ang sasabihin natin. Tatanggapin natin ng buong puso ang mga nakasulat sa Bible. At isi-share natin sa mga tao kung ano ang gusto ni Almighty Father at kung ano ang ayaw ni Almighty Father. Eat what I give you. Verse 9, now when I looked, there was a hand stretched out to me, and behold, a scroll of a book was in it. Ngayon, nung tumingin si Ezekiel, nakita niya na merong kamay na nag-aabot sa kanya ng isang scroll of a book. Isang rolyo. Noon kasi walang book, no? Naka-scroll yung mga sinusulat ng mga prophets or yung katuruan ni Almighty Father. Walang book na pag ganun, kundi nasa scroll. And then, He spread it before me. Binuksan ni Almighty Father, pinakita kay Ezekiel yung scroll, yung book. And there was writing on the inside and on the outside, and written on it were lamentations and mourning and woe. Ang nakasulat doon sa scroll, lamentation, puro kalungkutan, pagluluksa, at pighati. Ang nakasulat sa book na inabot ng ni Almighty Father, nag-appear na isang hand, no, na inabigay kay Ezekiel. So utos ni Almighty Father yon na tanggapin at kainin kung ano ang utos niya. So applicable din to para sa atin. Hindi lang kay Ezekiel, testimony to ni Ezekiel. At si Almighty Father, hindi siya nagbabago. Kung kay Ezekiel, pwede niyang sabihin yun, kinakausap din tayo ni Almighty Father na tayo din, dahil tayo ay kanyang mga anak. Na huwag tayong maging rebellious. Sundin natin ang tatay natin. Ezekiel chapter 3. Ituloy natin sa Ezekiel chapter 3 now. Moreover, he said to me, Son of man, eat what you find. Eat this scroll and go speak to the house of Israel. Sabi ni Almighty Father. Son of man, ito, kainin mo kung ano ang iyong
mababasa at makikita, eat this scroll. Not literally, no, eat the scroll, but figuratively speaking, kasi nga ang Bible ay hindi to yung pag may mga words na literal at may mga words na figuratively ang pagkaka-describe. So to, figuratively speaking lang to, eat this scroll, tanggapin mo tong scroll na to, i-ingest mo to, and go, speak to the house of Israel. Yung nakasulat sa scroll na to, tanggapin mo to, namnamin mo to, ipamuhay mo to, at ito ang sabihin mo sa mga tao ng Israel. So yung Israel, hindi lang ito sa ngayon, no? Hindi lang to isang nasyon, kundi bilang mga followers of Christ. Tayo rin ito, Israel. Okay? So I opened my mouth and he caused me to eat the scroll. So bumukas ang bibig ni Ezekiel at yung scroll ay napunta sa bibig ni Ezekiel. Kinain niya. Yung mga nakasulat doon, in-ingest niya, pinadaloy niya sa buong pagkatao niya. The Almighty Father caused Ezekiel to eat the scroll. And he said to me, Son of man, feed your belly and fill your stomach with this scroll that I give you. So I ate, and it was in my mouth like honey in sweetness. So yung salita ng Almighty Father to, Son of man, busugin mo ang iyong tiyan, yung stomach mo. Itong binibigay ko sa'yo, kainin mo. So sa bibig ni Ezekiel, like honey ang tamis ng salita ng Diyos. Dito sa Book of Revelation, no? Ganon din, nag-present din ng scroll. Si Jesus kay John. Ang pagkakaiba nga lang kay John, sa Book of Revelation, pagdating sa kanyang stomach, naging bitter na. Revelation chapter 10. And I took the little scroll from the hand of the angel and ate it. It was sweet as honey in my mouth, but then I had eaten it. My stomach was made bitter. Pero kay Ezekiel, hindi naging bitter yung stomach niya. Sa mouth lang, sweet lang, no? Pero dito kay John, naging bitter. Why is it different with John's experience? Kasi, itong Book of Revelation, end of times na itong binabanggit dito, kaya mayroong kasamang bitterness nung nasa stomach na niya, nung pinoprocess ng tiyan niya. Pero sa mouth, sa pag-share ng Word of God, sa pag-share ng salita ng Diyos, ng itong Book of Revelation, sweet siya. Pero pagdating sa tummy, bitter na. Kasi maraming tao ang mapupunta sa eternal damnation. Pero dito sa kay Ezekiel, pinagluluksa ang mga tao. Kaya sweet as honey. Puro pagmamahal ni Almighty Father i-share ni Ezekiel sa mga tao, pati ang pag-warn sa mga tao. Then he said to me, Son of man, go to the house of Israel and speak with my words to them. For you are not sent to a people of unfamiliar speech and of hard language, but to the house of Israel.
Sabi ni Almighty Father, Son of man, pumunta ka sa House of Israel. Sabihin mo ang aking mga salita sa kanila. Hindi kita ipinapadala sa lugar na iba ang lengguwahe, kundi pinapadala kita sa kapareho mo na lengguwahe, sa House of Israel. Sabi ni Almighty Father, not to many people of unfamiliar speech and of hard language, whose words you cannot understand. Surely had I sent you to them, they would have listened to you. Sabi ni Almighty Father, pinapupunta kita sa mga tao na kapareho mo ng language para hindi sila mahirapang intindihin ka at hindi sila mahirapan na intindihin ka at hindi ikaw mahihirapan na intindihin sila. But the house of Israel will not listen to you. Alam ni Almighty Father, hindi pa rin makikinig ang mga tao sa mga sasabihin ni Ezekiel. Because they will not listen to me. Hindi sila nakikinig sa akin. Sabi ni Almighty Father, for all the house of Israel are impudent and hard-headed. Matitigas pa ang ulo. Kahit na pagsabihan mo, alam ko hindi sila makikinig. Matitigas ang ulo nila. Pero sabihin mo sa kanila ang pinapasabi ko. Bakit ganon? Bakit kahit alam ni Almighty Father na may hindi makikinig ang mga house of Israel or ang mga tao, nagpapadala na pa rin siya ng mga prophet to warn people para walang sisihan na nagsabi na, oy, hindi ka nagpadala, Almighty Father, ng tao. Kaya hindi namin alam. Walang ganon. Kasi nagbibigay ng warning si Almighty Father. Pero matitigas pa rin ang ulo ng mga tao. Kasi ang mga tao mahilig banisi yan. Hindi kasi pinadala ni Almighty Father, wala siyang pinadalang prophet, wala siyang pinadalang mga tao na magwa-warn sa amin. Alam ni Almighty Father, kaya ipapadala siya ng prophet kahit na alam niyang hindi makikinig yung mga tao sa kanya. Sa salita ng mga padala niyang mga tauhan. Behold, I have made your face strong against their faces, and your forehead strong against their foreheads. Sabi ni Almighty Father, pinakapal ko ang mukha mo. Hindi ka mahihiya. Kaya nakikita niya, di ba, may mga tao na nag-share ng Word of God, pero hindi sila nahihiya. Kahit na murahin sila, kahit na gawan sila ng kwento, kahit na i-mock sila, i-persecute sila, pagtawanan sila, hindi nahihiya yung mga true Christians. Bakit? Behold, I have made your face strong against their faces. Pinalakas ko ang mukha mo. In short, no, parang pinakapal ko ang mukha mo. I have made your face strong against their faces. Hindi ka mahihiyang ipakita ang mukha mo sa kanila. Harapan. And your forehead strong against their foreheads. Bakit yung forehead? Sa forehead, nandito yung brain, di ba? Sa loob ng forehead natin. Strong ang forehead mo. Yung mind mo is strong. Pinapalakas ko ang mind mo para hindi ka panghinaan ng loob, hindi ka ma-disappoint, hindi ka ma-depressed kung hindi sila makikinig sa'yo. Napakabait ni Almighty Father. Lahat ng tools na kailangan natin to share His Word, ibinigay sa atin ni Almighty Father. Powerful yung tatay natin. Kaya mag-celebrate tayo. Kaya ako, kahit bulol-bulol ako, kapal ang mukha ako, papasalamat ako kay Almighty Father. Tinuturuan niya ako. At alam kong kayo ay tinuturuan din ni Almighty Father pag nagbabasa kayo ng Bible. Hindi tayo mahihiya
Dahil hindi tayo kinakahiya ng tatay natin kahit holy siya, kahit pure siya. Powerful, awesome, magnanimous, magnificent, omnipotent, omniscient, omnipresent, lahat na. Hindi tayo kinakaya ni Almighty Father. Kaya kung ano ang meron tayo, galing lahat kay Almighty Father. Strength, yung health natin, yung mind natin, everything. Kaya we should be grateful to our Father. And we know our Almighty Father because of Jesus Christ. Jesus Christ introduced us to the Almighty Father. Jesus Christ offered us to the Almighty Father. So we should also be thankful to Jesus, our Savior, Redeemer. Kaya nakikita ninyo, no, yung mga apostles. Di ba yung mga apostles, fishermen, si John, bata pa siya. Pero kahit ganun, matigas na yung mukha ni John. No? Si James, si Peter, no? It's because of Jesus Christ. Sa kanya nanggagaling ang strength natin. Pinakapal yung mukha natin para magkaroon tayo ng lakas ng loob to share the word of God to other people, even though they'll not listen to us, even though they'll mock us or they'll persecute us. We should never be afraid because God is on our side. So verse 9, like adamant stone, harder than flint, I have made your forehead. Ang tigas ng ano natin, ng forehead natin, matigas ang mukha natin, yung mind natin, headstrong, to share the word of God, not headstrong in being for being a rebellious people, but headstrong in sharing God's words. Like adamant stone, harder than flint, I have made your forehead. Do not be afraid of them, nor be dismayed at their looks, though they are a rebellious house. Ibinanggit na naman, ano? Do not be afraid of them, nor be dismayed at their looks. Bakit? Yung looks na naman? Kasi nga, they will look down upon us. Mamalitin nila tayo. Sasabihin nila, nababaliw na yan, hindi yan nakapag-aral, naniniwala sa God na hindi naman nakikita. Ganun ang sasabihin ng mga tao. Pero tayo, strong ang forehead natin because we know that God is on our side. Adamant stone, harder than flint, yung ating forehead. Paglalaban natin si Almighty Father because siya mismo ang nag-create sa atin na maging yung forehead natin ay harder than flint, adamant stone. Alam niyo ibig sabihin ng adamant stone, ano? Yung stone na siya, bato na siya, adamant pa. Kaya hindi tayo magdismaya sa mga taong mayayaman na i-look down on us because we are followers of Christ. Sasabihin, marami silang mga babanggitin na mga salita na ay ang mga Christian na yan, ganyan sila, makasalanan sila. Ganon yung teacher ko dati, sabi mga Christian na yan, ano yan, mga makakasalanan yan na tao. Hindi niya alam, siya rin makasalanan kasi nagja-judge siya ng tao, no? Though they are a rebellious house.
Hindi tayo mapafrustrate. Hindi tayo magiging weak. Magiging strong-willed tayo. Dahil kay Almighty Father, He made us strong-willed by doing His works. Sa verse 10, moreover, He said to me, Son of man, receive into your heart all my words that I speak to you. Tanggapin mo sa puso mo ang mga salitang sasabihin ko sa iyo. Sabi ni Almighty Father. So sa atin din, tatanggapin natin yung mga salita ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ sa puso natin, yung mga nababasa natin dito sa Bible, tatanggapin natin. And hear with your ears, makinig ka sa iyong tenga, intindihin mo. Ha? Huwag mong pakinggan, tapos lalabas sa kabilang tenga. Hindi, intindihin mo, i-keep mo sa ears mo. Between your ears, and then between your ears, sa head mo, sa mind mo. And go get to the captives, to the children of your people, and speak to them and tell them, Thus says the Lord God, whether they hear or whether they refuse. Thus the Lord God. Ito ang sinasabi ni Almighty Father. Kahit na makinig sila or kahit na ayawan nila yung sinasabi mo, ito ang sasabihin mo, Thus says the Lord God. Sabi ni Almighty Father kay Ezekiel. So tayo naman, ganun din. Thus says the Lord God, and it's written in the Bible, in His words. Ito, ipapakita natin yung mga natutunan natin, naturo sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus. Whether they hear it or whether they refuse, kahit na makinig sila or kahit ayawan nila, gagawin natin. So bakit natin gagawin? Hari ng mga hari ang nag-uutos sa atin. Tatay natin, creator natin. Aayawan ba natin yon? Verse 12. Then the Spirit lifted me up, and I heard behind me a great thunderous voice. Blessed is the glory of the Lord from His place. I also heard the noise of the wings of the living creatures that touched one another, and the noise of the wheels beside them, and a great thunderous noise. Nakarinig ni Ezekiel. May boses siya narinig, thunderous voice. Malaking boses na maganda. Hindi alam kung saan galing. Di ba gano'n yung thunder? Hindi mo alam kung saan galing, pero malakas, clear, concise. Blessed is the glory of the Lord from His place. I also heard the noise of the wings of the living creatures that touched one another. Pati yung pagaspas, yung wings, no, ng mga living creatures, dinig din. So alam naman natin na yung living creatures, yun yung characteristics ng Almighty Father. Kaya apat yung face, no? Kahit na apat yung face ng isang living creature, pero apat sila. Apat yung face, pero apat sila. Bawat isang living creature, may isang apat na face. Bawat isang living creature, apat ang face niya. Dito, 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 dito. No? Kaya kahit saan ka haharap sa living creature, may mukha siya. Pupunta ka sa likod, may mukha siya, walang pagtataguan. At pati yung will, kung nag-lift up sa mga living creatures, may mga mata, wala tayong maitatago kay Almighty Father. Lahat alam ni Almighty Father. Pati yung noise ng wheel beside them and the great thunderous noise. So the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness in the heat of my spirit, but the hand of the Lord was strong upon me. So dito sa verse 14,
The Spirit lifted me up and took me away and I went in bitterness. Parang hirap tanggapin ni Ezekiel. Kasi I went in bitterness. Hirap niyang tanggapin kasi napakahirap maging isang prophet. Pero tatanggapin niya yon. Tanggap niya yon dahil yan ang pinag-utos ng Almighty Father. In the heat of my spirit, but the hand of the Lord was strong upon me. Kaya nga in the heat of my spirit, a bitterness in the heat of my spirit. Umaayaw siya, yung in bitterness, umaayaw siya, pero the hand of the Lord was strong upon me. Mas malakas yung kamay ni Almighty Father. At ang nanaig si Almighty Father. Then I came to the captives at Tel Abib, who dwelt by the river Shebar, and I sat where they sat and remained there, astonished among them 7 days. So 7 days, no, nagmuni-muni si Ezekiel. Nagmatsyag siya, no? Kasama yung mga captives sa Tel Abib na naninirahan sa River Shebar. So doon siya nag-stay. Now it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came to me saying, after 7 days, no? Kinausap ulit siya ni Almighty Father, saying, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Ikaw ang tagabantay ng house of Israel. Sabi ni Almighty Father, ina-appoint kita bilang isang watchman. Tagabantay, custodian, caretaker, security guard or guard. Bantayan mo ang mga house of Israel. Sabi ni Almighty Father, therefore hear a word from my mouth, sabi ni Almighty Father, and give them warning from me. At bigyan mo sila ng warning galing sa akin. Ikaw ang tagabantay at bibigyan kita ng warning, sabihin mo sa kanila. Yung warning na ipapasabi ko sa iyo. Sabi ni Almighty Father kay Ezekiel, when I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked ways, to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Sabi ni Almighty Father, sasabihin mo sa kanila, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked ways, to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Meron kang responsibility, sabi ni Almighty Father kay Ezekiel. Pag pinasabi ko sa iyo na ang isang tao ay mamamatay sa kanyang kasalanan at hindi mo siya binigyan ng warning, mamamatay talaga ang tao na yun sa kanyang kasalanan, pero ikaw, nasa kamay mo, no? Yung kanilang dugo, kaya sila namatay, hindi mo sila binigyan ng warning. May responsibility ka. Yun ang ibig sabihin ng Almighty Father. Kaya tayo, may responsibility tayo sa mga tao. Kahit hindi tayo prophet, may responsibility tayo sa mga tao. Sasabihin natin sa mga tao kung ano yung totoo. Dahil mahal natin ang kapwa-tao natin, dahil follower tayo ni Christ. Pag follower tayo ni Christ, mahal din natin ang kapwa-tao natin. Kaya bibigyan din natin ng warning ang mga kapwa-tao natin. Dahil pag hindi natin binigyan ng warning, nasa kamay natin. Responsible tayo sa kanilang pagkakapunta sa eternal damnation. Responsable tayo kung bakit napunta sila sa impyerno. Dahil alam natin ang katotohanan, hindi natin sasabihin sa kanila.
Kaya responsibility natin yon. Yet, if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul. Ngayon, kung ikaw yung nagbigay ka ng warning sa isang wicked person, hindi siya nagsisi sa kanyang kasalanan. Hindi niya binago yung kanyang ugali na magsisi, mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pero, ikaw, you have delivered your soul. Wala kang responsibility. Dahil binigyan mo siya ng warning. Sabi ni Almighty Father. Kaya, kailangan i-share natin ang salita ng Diyos. Para wala tayong hindi tayo kakitaan ni Almighty Father ng kakulangan na hindi natin binigyan ng warning yung iba natin mga kapatid. Makinig man sila sa atin o hindi, at least nabigyan natin sila ng warning. Wala na sa kamay natin ang kanilang mga dugo. Wala tayong responsibility. Verse 20 of Ezekiel chapter 3. Again, when a righteous man turns from his righteousness and commits iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because you did not give him warning. And he shall die in his sin, and his righteousness which he has done shall not be remembered. Naiintindihan ninyo? Pag ang isang righteous person, nagkaroon siya ng kasalanan, namatay siya, at hindi mo siya binigyan ng warning, mamamatay siya. At yung kanyang kabutihan na nagawa nung buhay siya, makakalimutan lahat yon. Pero, kung binigyan mo siya ng warning, wala kang responsibility. Pero kung hindi mo siya binigyan ng warning, responsable ka sa kanya. But his blood I will require at your hand. Kaya dapat, kahit tama yung ginagawa niya at nagkaroon siya ng kasalanan, bigyan mo siya ng warning. Para wala ka ng, hindi ka responsible sa pagkakapunta niya sa eternal damnation. Naintindihan niyo? Ano ba? Righteous person. Tama yung kanyang ginagawa. Pero nagkaroon ng time na nagkasala siya. Wala nagsabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Napunta siya sa impyerno. Kasi yung mga tama niyang ginawa, mababaliwala lahat yon. Kung nakagawa siya ng isang kasalanan at hindi siya nakahingi ng tawad at hindi bumalik yung Almighty Father. Kaya hindi totoo yung kasabihan na save one, save all. Na pag nagsabing Christian na ako, kahit Christian ako, save na ako. Kahit makagawa ko ng kasalanan, save na ako. Hindi totoo yon. Kasi nakalagay dito. Na? Ito ipapakita natin sa mga brethren natin na naliligaw ng landas, nagkakamali, tinuturuan sila ng mali ng ibang mga tao. So, nagtuturo ng mali ng ibang tao na yun ay mga demons. Okay? Para mailigaw ang mga tao. Ezekiel chapter 3 verse 20, no? Dito natin makikita 'yon. Kaya tayo ay may responsibility sa mga kapwa-tao natin. Maayos man ang kanilang ginagawa at nagkasala sila, bigyan dapat ng warning. Nevertheless, if you warn the righteous man that the righteous should not sin, and does not sin, he shall surely live because he took warning, and also you will have delivered your soul. So ngayon, kung ang isang righteous person, patuloy siyang hindi nagkakasala, ngayon mabubuhay siya kasi may warning kang binibigay sa kanya, at wala sa iyong mga kamay ang kanyang wala sa iyong kamay ang responsibility dahil binibigyan mo siya ng warning. You will have delivered your soul. So verse 22, then the hand of the Lord was upon me there, and he said to me, arise, go into the plain, and there I shall talk to you.
inutos ni Almighty Father kay Ezekiel. So I arose and went out into the plain, and behold, the glory of the Lord stood there like the glory which I saw by the river Shibar. Yung gloriousness ni Almighty Father, nakita na naman ni Ezekiel, gaya ng gloriousness na nakita niya sa river Shibar. And I fell on my face. Hindi kaya ni Ezekiel. Tayo rin, hindi rin natin makakaya yung holiness, yung gloriousness ni Almighty Father. Manghihina tayo. Then the Spirit entered me and set me on my feet and spoke with me and said to me, "Go, shut yourself inside your house." So kaya lang tayo lalakas pagkasama natin yung, pag nakita natin yung gloriousness ni Almighty Father is because of the Spirit of the Lord, the Holy Spirit. Pag nasa sa atin, magiging malakas tayo. Makakatayo tayo. Kaya sinabi kay Ezekiel, "Go, shut yourself inside your house, and you, O son of man, surely they will put ropes on you and bind you with them, so that you cannot go out among them." Itatali nila ikaw para hindi ka makalabas kasama nila. "I will make your tongue cling to the roof of your mouth." Hindi ka makakapagsalita. "So that you shall be mute and not be one to rebuke them, for they are a rebellious house." Si Almighty Father ang gagawa nito. Na hindi makakapagsalita si Ezekiel at hindi siya makakalabas ng bahay. "But when I speak with you, I will open your mouth, and you shall say to them, 'Thus says the Lord.' He who hears, let him hear, and he who refuses, let him refuse, for they are a rebellious house." Nagsasalita lang si Ezekiel pag inaalaw ni Almighty Father na magsalita si Ezekiel. Nakakalabas lang ng bahay si Ezekiel pag inaalaw ni Almighty Father si Ezekiel na lumabas ng bahay at makapag-communicate sa mga tao. Pero kung hindi inaalaw ni Almighty Father, hindi magsasalita si Ezekiel. Geto yung responsibility ni Ezekiel. Kaya, di ba nakalagay ito, in bitterness and heat of my spirit, sabi ni Ezekiel. Dahil alam ni Ezekiel, mahirap. Mahirap ang maging isang prophet. Kasi hindi ka gagalaw nang hindi ka inaalaw ni Almighty Father gumalaw. Hindi ka makakapagsalita pag hindi ka inaalaw ni Almighty Father magsalita. Kasi kaya ka lang magsasalita, it's because the words of the Almighty Father is in you at kailangan mong sabihin sa mga tao. Ganon ang prophet. Hindi masaya si Ezekiel. Hindi niya pinipilit yung sarili niya na maging prophet. Ganon ang tunay na prophet. Si Almighty Father ang pumipili sa mga prophet. Hindi nagre-raise ng hand. Gusto ko maging prophet. Hindi ganon. Si Almighty Father ang pumipili. Alam ni Almighty Father kung sino ang karapat-dapat na maging prophet. Hindi self-proclaimed prophet. Dahil ngayon, maraming mga tao self-proclaimed prophet sila. Pero kung titingnan mo naman, dapat kung totoo ang sinasabi nila, ay dapat na ayon sa Bible yung mga sinasabi nila. Pero, inuulit ko, may darating na prophet. This sa Book of Revelation, dalawa sila. Hindi natin alam kung kailan sila i-start ng kanilang pagwa-warn sa mga tao. So pag nag-warn na sila sa mga tao, ang sign doon ay kaiinisan sila ng lahat ng tao. Kahit mga Christians, kaiinisan sila. Kahit anong religious organization, kaiinisan sila. Kahit sabihin, true followers of Christ ako, pero kinaiinisan mo yung dalawang prophet na yun, ibig sabihin may problema ka.
sa iyong relationship with the Almighty Father. Kaya kinaiinisan mo yung dalawang olive tree. Yung olive tree na yon, maraming pinagdaanan sa buhay yon. Marami silang bunga or fruits na guided sila by the Holy Spirit and the Almighty Father. Inassign sila ni Almighty Father. They were anointed by the Almighty Father to warn people. Dalawang tao yon. So pag lumabas na yung dalawang tao na yon, kasi isa sa mga signs yung mga birth pains, no, like yung flood, yung mga natural disaster, mahirap ma-distinguish kasi lagi tayo nakaka-experience ng natural calamities. At saka yung rumors of war, lagi tayo nakaka-experience. Pero madalang yung pagdating ng dalawang prophet. So yun ang pinaka-sign na malapit nang dumating si Jesus Christ. At pag kinainisan, pag may nakita kayong kinainisan na dalawang tao, dahil yung dalawang tao na yon, magsasabi ng totoo yon, galing kay Almighty Father, yung kanilang mga sasabihin. Antayin natin yon. Kung sa lifetime ba natin, or kung sa future pa, hindi natin alam, pero i-share natin, no? Sa mga anak natin, i-share natin. Baka sila kasi maka-experience noon, or ngayon, i-share natin. Warning for us. Sa New Testament, no, yung prophet sa New Testament ay si John the Baptist at saka si John the Beloved. At yung dalawang olive tree na binabanggit sa Zechariah. So ang tagal na, Zechariah, Book of Zechariah, binanggit na yung 2 olive tree. Tapos sa Book of Revelation, binanggit ulit. Kaya nakikita ninyo, buo ang Bible. Kung ano yung prophecy na sa Old Testament, nandun din sa New Testament. Yung pagkaka-describe ng throne of the Almighty Father, nandun din sa Book of Revelation, sa New Testament. Kahit hindi sila magkakakilala. Baka sabihin nyo, hindi, ginaya lang ni John yung sulat ni Ezekiel, ng pagkaka-describe ni Ezekiel. Kung nakikita nyo, magkaiba ang description, pero iba yung pagkaka-describe ng vision, no? Yung pagkaka-describe ng vision ni John the Beloved, isa lang na isang face. Ang pagkaka-describe naman ni Ezekiel, isa, pero isang living creature, 4 ang face. At merong 24 elders dun sa vision ni John the Beloved, or John the Evangelist, or John the Apostle. Ang dami niyang pangalan. Iisa lang yon. Kaya simula't simula pa, binibigyan na ng warning ang mga tao to turn away from their wicked ways. Dahil ang mga tao patuloy na nagkakasala, pasama ng basama, up to now, pasama ng basama mga tao. There's nothing new under the sun, no? Walang bago, walang bago. Nangyari na ang mga nangyari ngayon, nangyari na noon. So, ito ay makikita sa Ecclesiastes. Chapter 1, verse 9. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun.
Kung ano ang mga nangyayari noon, nangyari na rin noon. Gumawa ng one kingdom, so is Tower of Babel, no? One kingdom. Ngayon nangyari nung Roman Empire, nangyari ng Babylonian Empire, nangyari ng Persian Empire, at marami pang mga empire nagkasunod na gusto nila nang magkaroon ng one kingdom. Up to now, gusto pa rin ng mga tao na magkaroon ng one kingdom. So walang bago. Pati ang kasalanan ng mga tao sa Sodom and Gomorrah, ganun pa rin ang ginagawa ng tao ngayon. Hindi nahihiya. Walang kahihiyan. Obstinate people. Stubborn. Kaya dapat tayo magpasalamat kay Almighty Father dahil sinave niya tayo. Pasalamat tayo kay Jesus Christ dahil inintroduce niya sa atin si Almighty Father. Puro pagpapasalamat dahil lahat na ibinigay na sa atin. Lahat na ng kailangan natin, lahat na ng tools, lahat na ng wisdom and knowledge, ibinigay na sa atin lahat-lahat. Nasa sa atin na lang yun kung susundin natin o hindi. Nasa sa atin yun kung magiging open tayo to embrace all the teachings of Jesus Christ and the Almighty Father. Dahil pag in-embrace natin lahat ng teachings ni Jesus Christ at the Almighty Father, the reward, eternal life in heaven, inheritance natin, true treasure in heaven, makakasama natin tatay natin. Makikita natin yung kanyang holiness, yung gloriousness, pati yung holiness and gloriousness of Jesus Christ. No more pain, no more death, no more suffering. Pagkasama natin si Jesus Christ and the Almighty Father, and we have the chance to rule with Jesus Christ in heaven. Saan ka pa? Ano bang pipiliin mo? Hindi na tayo tatanda. No, hindi natin kailangan ng fountain of youth. Hindi natin kailangan magpalagay sa freezing chamber para ma-freeze yung katawan natin. Tapos in the future, either thaw para babahay uli. Hindi na kailangan ng ganon. Dahil yung tatay natin, hindi kailangan ng ganon. Dahil powerful yung tatay natin. Powerful si Jesus Christ. Jesus Christ, the Almighty Father has given Jesus Christ the power, all the power and authority already. Dahil napagtagumpayan ni Jesus Christ ang mundo na to. Dahil yun sa pagmamahal. Holy ang tatay natin, pero loving siya, caring siya, humble siya. Dahil sa pagmamahal sa atin, sino tayo? Napakadumi natin, pero tanggap tayo. Basta magtiwala tayo kay Jesus Christ. Thank you, and God loves us all very much.